Amin ang inyong sumbong, laging may aksyong katapat. Lahat ng reklamo at pagbubunyag, siguradong bibigyan ng solusyon. Dahil ito ang Responde, mata ng mamamayan. Exclusive! Kada girl Emma Tiglao, karesponde na rin. Kasama nating nagatid ng tulong sa isang batang may kakaibang sakit sa balat. Siyempre po nakikita naman po namin siya na matatag at lumalaban po talaga siya. Meron at merong re-respond din. Lalaking gamit ang paa sa pagpipinta, ating nirespondihan. Malaking bagay po ito para sa akin. Viral ngayon, batang nagbalik ng malaking halaga sa mag-asawang vlogger, may regalo mula sa Responde at special guest pa sa kauna-unahang Night Bazaar sa Net25. Para sa pamilya, kung anong mga pangangailangan ninyo, Maraming salamat yan po. ang aming parang award namin sa inyo. Isang kakaibang responde ang aming ihahatid sa pamilya ni Dave, ang batang nagsauli ng garapon ng alahas sa Banawe. Ano ang iba pang sumalubong sa kanila sa pagbisita nila dito sa Net25 at ang sorpresa ng responde? Inyo pong panoorin. Simula pa lamang ng Disyembre, pasabog na ang hatid na saya ng Net25 sa ating mga kababayan. At yan ay sa pagsisimula ng 10 araw na Night Bazaar dito mismo sa Net25 grounds. Mula sa mga booth na punong-puno ng mga nakahaing pagkain, mga lutong ulam na tulad ng sisig, bagnet at ihaw-ihaw, mga takoyaki, sushi, empanada, at mga paborito niyong street foods na kwek-kwek at fishball at iba't ibang mga fresh juices. Idagdag pa ang booth ng milk tea at coffee. At kung busog na, pwedeng subukan ang matatamis na panghimagas. Hindi lamang mabubusog ang mga pumapasyal dito dahil may iba pang offer ang bazaar para sa mga mahilig sa damit at iba pang gamit. Makikita rin ang mga store na ibinibida ng kanilang mga ipinagmamalaking serbisyo mula sa insurances, beauty and hair products at maging health products. Ilang realty offices din ang maaari niyong mapagtanungan at kung afford na ang bagong sasakyan para sa pamilya, maaaring mag-driving test. Para sa Responde, hindi sapat na makita lamang namin ang bazaar na ito. Kaya naman, naisip namin ang isang pamilya na minsan na nating narespondihan at ang kasiyahang may bibigay sa kanila ng pagbisita sa Net25 Night Bazaar. Naalala niyo pa ba ang parking boy na si Dave? Siyang nagbalik ng nahulog na garapon ng alahas sa mag-asawang content vloggers na si Mommy at Daddy Diaries PH. Galing mo, Dave! God bless you, Dave! Sana lumaki kang tama talaga. Muli natin silang binisita at kinamusta. At kasabay nito ay inimitahan na rin natin si Dave at ang kanyang magulang at lola para sumama sa ating team sa Net25. Bago mag-ikot at kumain, pinasyalan muna ako ni Dave sa aking programang Responde sa Radyo Agila. Magandang hapon po sa inyo. Anong number ng kanyang microphone? 2? 4. Yan. Magandang hapon. Sige, salita ka, Dave. Kumusta ka na, Dave?
Oh, ano daw magandang ginawa mo? Ha? Pakikwento mo sa ating mga nakikinig. Ano ba yung kabutihang ginawa mo sa ating mga kababayan? Nagsauli ka daw ng ginto. Nagsasabihan ko naman po siya na pag may nakuha kang mahalagang bagay, pag nandiyan na may-ari, soli mo, kung wala man, itabi natin, bibigyan natin sa ibang tao para maisoli natin. Ayun. Kaya sa barangay, ganun. Oo. Kabutihan na ginawa po sa ating pong kapwa, isa na rin po itong paraan na pag-responde rin po niya. Pero mo, kahit na po sila ay ganun po ang kanila pong buhay, isa lamang po siyang parking boy. Kayo tayo, ano trabaho po nito? Parking din po. Parking boy po itong mag-ama, hindi po sila nasilaw sa pera. Bagkos, ito po ay nagpakita po kayo ng kagandahang loob at sinauli ninyo. Ha? At which is maganda po yan. Gusto natin ng ating mga kababayan ay dapat pamarisan kayo. No? Parehong dapat gawin. Kapag hindi sa inyo, isauli. Tama ba, Dave? Opo. Ayun. At kami dito sa Responde, meron kaming responde rin sa inyo. Ha? Para sa pamilya, kung anong mga pangangailangan ninyo. Maraming salamat Yan po. ang aming parang award namin sa inyo. Dahil sa pinakita ninyong kabutihan sa ating kapwa. Anong masasabi mo, Dave? Sabi ko lang po, salamat po. Ayun. Ikaw, Tatay, Rodel, anong masasabi mo? Maraming salamat po sa mga sumuporta sa amin. Lalo po sa Responde. Yun. May mga kailangan ka bang gamit sa eskwelahan? O kompleto ka na? Ito na po. Kompleto na. At baka meron pong gustuhong magbigay ng responde sa ating po mga viewers, listeners dito po sa Radyo Agila. Open po ang aming pong programa para maiparating po natin kay Dave at kay Rodel, kay Tatay Rodel, kung anong pong meron ho kayong may bibigay. Bukal po sa inyong pong kalooban. Para at least yung kanila pong kabutihan, ma-respondahan rin po natin sila. Okay? So Dave, congratulations! Galing mo! At Tatay Rodel, thank you so Salamat much. po. Ayos yan. Matapos ang aking panayam, dumiretso na ang pamilya ni Dave sa Super Net 25 Night Bazaar. Hindi lang kanin at ulam ang pinili nila. Sinulit din nila ang mga tusok-tusok na ito tulad ng fishball at kikiam. Fresh juice naman para kay Lola at Tatay Rodel at milk tea para kay Dave at Nanay Nenita. Halatang saya at busog ng buong pamilya. Alam pagkain dito. Unang-una po. Napasalamin kami sa Panginoon. Lalo na sa bubuo ng Net 25. Maraming salamat po. Maraming sa Dave, binigay niyo po. kamusta? Okay ka? Po. Masaya ba? Opo. At bago pa tuluyang umuwi ang mag-anak, pinabaunan na rin natin sila ng tinapay mula sa Embrace Cafe. Kitang-kitang saya ni Dave at ng kanyang pamilya. Umuwi sila, hindi lamang bit-bit ang ating mga pasalubong, ngunit ang saya na maranasan ang kauna-unahang Net 25 Night Bazaar. Kaya naman sa mga nais bumisita, pasyalan ng Net 25 Night Bazaar. Matikman ang masasarap na pagkain at masuportahan ang maliliit na negosyo ng kasama sa ating bazaar. Tara na! On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together.
May kakulangan man sa pisikal na kaanyuan, hindi naman nagkulang sa talento at diskarte si Bermin o mas kilala bilang Berms. Ang kanya kasing mga paa, gamit niya sa pagpipinta. Paano niya ito ginagawa? Atin pong panuorin. Hindi madali ang magpinta lalo na kung ang gamit mo ay ang iyong mga paa. Pero para kay Bermin mula sa San Pedro, Laguna, kayang-kaya ito. Siya si Bermin Rigor, 35 taong gulang. Ipinanganak na walang mga kumpletong braso at kamay. Hindi rin pantay ang kanyang binti. Pero sa kabila ng kanyang kapansanan, si Bermin patuloy ang pagsusumikap sa buhay sa pamagitan ng pagpinta. Bali, 4 po kami. Ako po yung panganay. Mababait naman po yung mga kapatid ko. Kung ituring naman nila ako, parang kompleto rin yung pakakatawan ko. Yung, hindi po yung may kakulangan. Ganun po. Nung una na medyo nahirapan ako kasi siyempre may magkakataon na yun nga, binubuli ka. Pero siyempre, laging sinasabi sa akin ng nanay ko na huwag ko na lang daw po pansinin kasi masasayang lang daw yung oras ko. Tsaka mga bata din daw kasi yun, kaya hindi pa nila alam yung mga ginagawa nila. At dahil walang mga kamay, si Bermin sinanay ang sarili na kumilos gamit ang kanyang mga paa. Katuwang ang kanyang pamilya, naging madiskarte siya sa lahat ng bagay. Mahirap po kasi yung marami akong mga bagay na hindi nagagawa. Gaya ng mga ginagawa ng mga kompleto. Pero dahil po sa tulong ng nanay ko, tinutulungan niya ako dun sa mga gawain na hindi ko kaya, tsaka yung tatay ko po. May mga gawain na din po na nasanay na ako kasi po yung mula pagkabata yun na po yung ginagawa ko po sa buhay. Okay naman po siya kasi hindi katulad sa ibang may kapansanan dyan para nawawala ng pag-asa. Kasi talagang masipag talaga siya. Gumagawa siya ng paraan para paano siya mabuhay. Awa naman sa kanya talaga. Ilabas siya talaga. Parang ako nahabag eh. Ano kaya mangyayari sa buhay ng anak ko nito? Kaya yun, ginawa ko talaga, hindi ko siya pinabayaan. Kailangan talaga yung gabay. At ang pagiging maparaan ni Bermin ang naging dahilan para mapagkakitaan ang hilig at talento niya sa pagguhit. Bata pa lang po ako, mahilig na talaga akong mag-drawing. Tapos itong pandemic ko lang siya tinutukan kasi nawala ng trabaho yung tatay ko tsaka yung mga kapatid ko dahil sa pandemic. Naisip ko na pwedeng makatulong yun para masuportahan ko yung mga pangangailangan namin dito sa bahay. Yung charcoal lang po, black and white, yun po. Doon po ako nagsimula. Ang ano ko po ngayon is yung cubism. Bali, inspired po siya kay Pablo Picasso. Yun po yung yung master ko, minamaster ko po ngayon. Kasi po, nagagandahan po ako doon sa yung maraming kulay. Kasi po parang yung pag nakakita tayo ng rainbow, pagtapos ng ulan, yun po. Bali, ganun ko po binabase yung mga art ko, ganun. Ang mga obra ni Bermin Reference o yung pinapagawa po nila. individual portrait man o pampamilya, makulay man o hindi. Para kay Bermin, malaki ang pasasalamat niya sa mga taong nagtitiwalang kaya niyang gumawa ng magagandang obra. Nung bata pa lang po ako, nakita na nila na meron po akong talento sa pagdodrawing, kaya pinurso nila na sana huwag ko daw itigil, na ituloy-tuloy ko lang daw po. Na-realize ko na lahat tayo sa mundong ito na may mga rason bakit tayo nabubuhay.
kung bakit tayo may mga pagsubok sa buhay. Naniniwala po ako na may dahilan kung bakit yun nangyayari sa buhay natin. Hindi na lang ako basta parang yung nandito na lang sa bahay na walang ginagawa. Ngayon nakakatulong na ako sa kanila at proud na proud sila sa akin at yun, masaya po sila kasi nakikilala na ako dahil sa talento ko. Ngunit aminado siya na hindi madali ang pagpinta gamit ang mga paa at madalas siyang napupulikat. Napakahirap po kasi po. Hindi kagaya sa normal. Pwede silang kumilos ng kung anong gustuhin nila. Ako po limitado lang kasi nakapupo lang po ako sa isang pwesto. Hindi po ako pwedeng umikot-ikot o kaya umayo tayo kapag may gusto akong abutin o kaya meron akong parte ng dinodrawing ko na gusto kong maabot. Yun po, mahirap po talaga. Pag mga 3 oras na po, yun po. Nararamdaman ko na yun po. Parang namamanhid yung paa ko. Tapos yun, minsan nabibitawan ko na yung brush. Kaya yun, minsan ginagawa ko, nagpapahinga na lang muna ako. Kaya naman ang kanyang pamilya proud sa kanyang ginagawang pagsusumikap at pagtulong sa kanila. Sabi ko, tama yun ang gawa mo, sabi sa kanya. Naisip mo rin gawin yung pagdodrawing. Malo ba, baka merong dyan, ka gusto bilhin, may pera ka. Yung kinikita ko talaga, tama-tama sa pagkain. Hindi na sa pagkain, minsan meron kang bibiling bagay. Kuryente, yan, sabay-sabay yung gastusin. Proud na proud talaga po, kasi wala akong masasabi sa kanya. Hindi katulad iba dyan, kahit na buwang mga wala nang ginagawa sa buhay. Minsan pasaway pa. Siya po talagang malaking nagagawa niya sa kanya. Sa ngayon, patuloy ang pagtanggap ni Bermin ng mga nais magpapinta sa kanya. Kaya naman para masuporta ng kanyang pinagkakitaan, hiling niya sa programa na mabigyan natin siya ng ilang art supplies. At ang hiling niyang ito, siyempre pa, agad nating nirespondihan. Hindi alam ni Bermin na sa muli naming pagbalik ay bit-bit na namin ang mga kailangan niyang gamit sa pagpinta. Malaking tulong po ito para hindi ko na po problemahin yung mga gamit na pwede kong gamitin sa pagpipainting ko. May magkamahal din po yung mga gamit kaya malaking bagay po ito para sa akin. Hindi hadlang ang anumang kapansanan para sumuko sa anumang hamon ng buhay. Tulad ni Bermin, magsilbi sana siyang ehemplo sa ating lipunan. Isang taong nagsisikap na maging normal ang buhay, lumalaban ng patas gamit ang kanyang talento at kakayahan sa paghahanap buhay. Tunay na dapat respondehan. Our friends are coming back. Art, Mel, BJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally, we've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's net together. Sa Net 25. Isang ina ang nagpadala ng liham sa Responde upang humingi ng tulong para sa kanyang 3 taong gulang na anak na si Zian Carl. Dalang bata, merong kakaibang sakit sa balat. At sa ating pagbibigay ng Responde kay Zian Carl, kasama natin ang isa sa mga anchor at host ng Net25 na si Emma Tiglao. Ang nakakaantig nilang pagkikita. Narito at inyo pong panoorin.
Tulong para sa mga pangangailangan ng anak na may sakit sa balat. Itong laman ng sulat na ipinadala ni Jenny Rose sa Responde. Batay sa kanyang liham, kinakailangang may pasuri sa pamagitan ng genetic testing ang kanyang anak na si Zian Carl. Ngunit ang nasabing pagsusuri ay sa ibang bansa pa isasagawa. Kaya't hindi na nagatubili pa si Jenny Rose na sumulat para humingi na ng responde. Mga karesponde, ako po si Emma Tiglao at nakatanggap po tayo ng sulat mula sa magulang ni Zian. Kaya samahan niyo po kami para bigyan ng responde itong si Zian. At kasama ang isa sa mga anchor at host ng Net25 na si Emma Tiglao, bibisitahin natin sina Jenny Rose para kumustahin ang kalagayan ng kanyang anak na si Zian. Actually, nung nakita ko yung letter, tas yung photos, nakita ko buong katawan na niya, pati talampakan. Kaya nga napaisip ako, nakakalakad pa kaya itong bata? Diba? Tapos minsan baka sa loob na rin eh. Kasi kung buong balat, baka mamaya pati loob na apektuhan din. So nakakain pa ba siya ng maayos? Tayo nga na minsan masugatan o kaya kung ano man meron dito na makate, hindi na tayo mapakali, yun buong katawan. Di ko alam kung anong mararamdaman ko pag nakita ko na siya ng personal. Kasi photos pa lang talagang ibang klase na. Ibang klase na yung tama sa puso. Dito sa maliit na bahay na ito sa Don Fabian Street sa Barangay Commonwealth, Quezon City, natagpuan namin na mag-ina kasama ang kanilang pamilya. Hello po. Morning po. Hi. Hello po, Emma Tiglao po ng Net25. Kayo po si Jenny? Opo, ako si Jenny Rose. Ito po yung anak ko. Ito po si Zian. Ilang taon na po si Zian? 3 years old na po siya ngayon. years old. Pero para pa rin siyang baby. Hey, baby! Dito na natin kinumusta si Jenny Rose tungkol sa laban na kanilang kinakaharap dahil sa kalagayan ni Zian. Kumusta po? Okay naman po. Ito po, kalalabas lang po namin sa ospital. Bali, nung Miyerkules lang po kami lumabas ng ospital dahil sa infection na naman po kasi pagka meron po siyang, halimbawa po may sipon, may ubo, nag-flare po agad yung balat niya. Talagang sobrang nagnanana po yung buong katawan na yun. Tapos, lumalala po siya. Nabasa ko po yung sulat niyo. Nabasa po namin dito sa Responde. 2 months po siya, no? Nung 2 months old nakita. po siya. Opo. Ano po yung una niyong nakitang karaniwan sa kanya? Rashes lang po yun dito po sa leeg. Kasi, kumbaga, pag baby siya, newborn, di ba po, pag tutuluan ng gatas, parang nakikita natin na may rashes sa leg. Yun lang po yung unang nakita namin. Pero pina-check up naman po namin yun, kaso lang po, nawala po siya. Kaso lang, nagkaroon naman po sa ibang part ng katawan. Kumalat po siya. Kailan po nag-start kumalat? 2 days lang po. 2 days? Opo. So, ganun after po kabilis. Parang same pa rin po doon sa may binigay po sa amin na ointment. Pinahiran pa rin po namin siya. Tapos parang tingin po namin, parang lalo siyang lumalala. Yung ulo niya rin po nagkakaroon na ng mga ganun. Tapos sa likod. Ayon pa kay Jenny Rose, ilang mga pagamutan na ang kanilang pinuntahan para maghanap ng tamang lunas sa sakit ng anak. Ngunit, bigo sila. Before mag 1-year-old siya, napacheck up niyo po ba ulit? Opo, kung saan po namin siya dinadala. Nakakarating po kami ng Cabanatuan, Nueva Ecija, Pampanga. Talagang pinapacheck up po namin siya kung saan para lang po mapagaling siya. Kaso lang, kahit po dalhin po namin siya sa mga private na na mga clinic, hospital, ganun pa rin po lumalabas. Ano pong sinasabi nila? Ang una po kasi sinabi sa kanya is baby eczema, sumunod, Staphylococcus scalded skin syndrome. Magto 2 years old po kasi namin siya nung dinala talaga sa ospital kasi po nung una COVID pa po kasi yun. Parang natatakot pa po kami dalhin siya sa ospital kasi sobrang lala na po talaga ng balat niya, as in hindi na po siya nawawala ng lagnat. Pag nilalagnat po siya, napupuno po yung katawan niya ng nana. Tapos, ayun po, nung dinala po namin siya sa East Avenue, lumabas po yung na meron po siyang Netherton syndrome. Kaya po ngayon, inaasikaso po talaga namin yung
mga laboratories niya po na requirements po para po dala na po yung dugo niya sa ibang bansa. Kasi yun po yung isa sa requirements at para makita din po kung saan po nanggaling talaga yung sakit niya. At dahil sa kalagayan ni Zian, nangangapa rin sila sa kung ano ang nararamdaman ng bata. Paano mo nalalaman kung ano yung gusto ni Zia? Titingnan niya lang po, halimbawa gusto niyang yung kinakain ko, gaganon na lang po siya, gaganon. Iiyak po siya, tapos titignan niya lang po. Alam ko na po kung ano yung gusto niya. Tayo nga po na minsan mapula-pula lang balat natin, ang sakit-sakit mo. Sobrang sakit po sa kanya, minsan iiyak na lang po siya bigla. Siyempre, hindi naman po namin malaman kung ano po yung ano niya, nararamdaman kasi hindi naman po siya nagsasalita. Dagdag pa ni Jen Rose, hindi madali ang magkaroon ng anak na may sakit tulad ni Zian. Gaano po kahirap yun para sa inyo? 2 months old pa lang po siya nang nagkaroon ng ganon. Tulad po niyan, napakaliit niya po, parang baby lang siya. Nakatingin lang po siya sa amin, ganon. Tapos, hindi po siya nakakapagsilita, hindi rin po namin malaman kung ano yung masakit sa kanya. Siyempre po napakahirap, lalo na po ganyan. Gabi-gabi po hindi po siya natutulog dahil sobrang kati po kasi ng katawan niya. At lalo na po kapag lalong lumalala yung balat niya, talagang nakakaiyak po talaga kasi napakasakit po talaga. Kayo, Jenny, araw-araw ka bang umiiyak? Siyempre po, lalo na po paggabi, at nakikita ko po siyang hindi po siya makatulog at umiiyak pa. Siyempre po, naiiyak na rin ako siyempre. Ganun po lagi yung pinagdadaanan ng bata. Tapos lagi pa po kami nasa ospital. Yun po. Nakakaiyak po talaga sobra, parang minsan gusto na rin namin umano kasi lang. Siyempre po, lumalaban po si Sian. Siyempre po, mas gagalingan po namin para sa kanya. Paano po pala siya pag maliligo? 2 times a day po yung ligo niya. Kaso lang po, kapag maliligo po siya, sobrang lakas po ng iyak niya kasi yung balat niya po ayaw niya pong mababasa. Kasi sobrang hapdi po nun kapag nabasa po at matutuyo. Kasi ano na po to medyo sensitive na po yung balat niya. So konting ano lang po, gas-gas, malaking sugat na po yun for that. Opo. Paano niyo po naaalagaan? Ang ginagawa po namin yung lotion, every 3 hours po yun. Tapos, kinukumutan lang po namin siya, ganyan po. Tsaka ayaw niya pong mahanginan kasi napakahapdi po nung pag nahanginan siya. Hindi rin umano sapat ang kinikita ng kanyang asawa, kaya tumaasa rin sila sa tulong ng ibang tao. Paano po kayo? Nagtatrabaho ba kayo? Hindi po. Dito lang po, nakabantay lang po sa kanya. Hindi din po kami lumalabas kasi bawal din po siya sa labas. Dito lang po talaga kami sa bahay. Kumbaga, ang pinakapasyal lang po talaga niya sa ospital. Paano niyo po nasusustain? Saan po kayo kumukuha ng panggastos? Dito po. Ito po sa biyanan ko. Siyempre yan po ngayon may tinda. Yung asawa ko po, nagaan po siya ng mamasada po ng tricycle. Tapos ano po yun, minsan umaga gabi po. Malaki po minsan, 1,000, minsan 800. Depende po sa ano. Kung marami pong tao, yun, nakakaano po siya ng nakakauwi po siya ng 1,000. Ganun. Pero naibibili naman po namin agad ng ano niya, ng mga kailangan niya. Tulad sa gatas pa lang po kasi magkano na po eh. Yun lang po kasi talaga yung pwedeng gatas sa kanya. Pagka may ibang gatas po kasi na tinidede siya, na-try naman po namin kasi lang po hindi po talaga pwede. Yung sa ano ko po, yung sa biyanan ko po, yung malit po niya sari-sari store, tsaka yung pagtitinda po niya ng ulam. Lalo na po kapag nasa ospital po kami, yun po talaga yung nagbibigay sa amin ng ng panggastos, lalo na po sa mga pangangailangan ni Sian. Meron naman pong ibang foundation na napapansin po kami kahit papaano. Nagagamit naman po namin yun, panggastos, pambili po ng mga niya, pangangailangan po sa balat niya, mga gamot niya. For sure, naririnig naman tayo ni Zian. Ano kayang gusto mong sabihin kay Zian? Gusto ko lang pong sabihin, unang-una po, gusto kong pakatatag siya, lalo na sa sakit niya. Gusto namin lahat po na gumaling siya at makapaglaro ng normal tulad po ng ibang bata, makapag-aaral at wala po siyang maramdaman na sakit kasi napakahirap po talaga na
Parang buwan-buwan na lang po nasa hospital kami. Halos ilang beses po sa isang buwan? Minsan 3 times a year. Pero yung stay naman po natin sa hospital, 2 buwan, 1.5 buwan. Hindi po kami bumababa ng 1 buwan. Paano niyo po nakakayanan lahat yun? Nakaya na lang po kasi ganun po talaga. Kailangan namin kayanin para sa kanya. Hindi na rin pinalampas si Jenny Rose ang pagkakataon para manawagan ng tulong para kay Zian. Sa mga nais pong tumulong sa aking anak na si Baby Zian, sana po ay buksan niyo po ang inyong mga puso para po sa aking anak at matulungan niyo po kami financial or sa mga gusto pong tumulong na magbigay po ng gamot kay Zian, ng Cetaphil po kasi yun po yung ginagamit niyo po sa pang-araw-araw at yung financial naman po ay para naman po sa pagpapacheck up po namin sa mga laboratories niya po, katulad po ng meron po kaming gagawin na genetic test po sa ibang bansa. Yun po ay cash po namin babayaran para po madala po yung kanyang dugo. At matapos ang panayam namin kay Jenny Rose, oras na para rumisponde. Dahil ang hiling niya na mga pangangailangan ni Zian tulad ng gatas, diaper at lotion, bit-bit na namin. Pero alam mo ba, Jenny, sana itong pagkakataon na to, itong araw na to, mabigyan namin kayo ng kasiyahan mula sa Responde. Ito, kasama yung mga kaibigan natin, may mga dalang konting sorpresa para kay Baby Zian at sa inyo. Ayan, meron tayong diaper dito, gatas kay Baby Zian na kailangan na kailangan. Ano pong masasabi niyo, Mama Jenny? Thank you po at napakasaya po talaga namin, lalo na ng puso. Meron po mga tao na tumutulong po sa amin kahit pa paano na mabigyan po kami ng mga ganitong mga blessing at biyaya sa mga tao po. Kailangan. Lalo na po, ito po talaga yung madalas po namin talagang mas kailangan po ni Zian sa araw-araw, lalo na po yung sa gatas. Kasi po yung gatas niya po, yung ganito po kalaking gatas, umaabot na po ng 15 days. Lalo na po sa mahal. Talagang minsan din na po namin kinakaya. Pero dahil sa pagmamahal, di ba? Sabi nga, sa pagmamahal kakayanin lahat. At hindi naman nawawalan ng taong tutulong. Opo. Meron at merong tutulong. Basta kayo din, lumalaban. Opo, para sa kanya. Siyempre po nakikita naman po namin siya na matatag at lumalaban po talaga siya. Meron at merong re-respond din. Ang sakit na nararamdaman ni Zian, ramdam namin sa bawat pag-iyak niya. At alam ng programa na mas masakit ito para sa magulang ni Zian na makita sa ganitong sitwasyon ang kanilang anak. Kaya umaas ang Responde na bubuhos ang tulong sa kanila para tuluyan ang gumaling si Zian at lumaking normal tulad ng ibang mga bata. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters.
Nagsimula sa isang school project nila noong kolehiyo hanggang sa itinuloy na nila ito upang mas maraming tao at lugar pa silang marerespondehan. Lalo na ang mga indigenous people. Sila ang Colors of Life. Ano-ano kaya ang kanilang mga proyekto sa ating mga kababayan? Narito, inyo pong tutukan. Sino ba naman mag-aakala na ang simpleng proyekto sa kolehiyo ay maaaring maging isang organisasyon na tumutulong sa mga higit na nangangailangan? Ito ang pinatunayan ng grupong Colors of Life simula nang itatag nila ang kanilang organisasyon noong 2018. Nung college kasi kami, yun, katulad ng sabi ko, may mga tinutulungan kami community. Kasi part lang siya first ng org. And then parang after some time, parang andun yung nakikita mo yung mga bata kapag humingiti sila. Genuinely, parang to help lang yung kids. Parang minahal namin yung ganong adikain, kumbaga. Mas pinagpatuloy namin yung mga ganong gawain. Kaya after nung kahit graduate na kami, at hindi na siya requirement, bumuo kami ng org tapos patuloy pa rin kaming tumutulong sa mga communities. Each and every one of us is to represent kami ng parang iba't ibang color. Parang per personal, meron kaming mga preference, color preference. So, parang yung tagline nga namin, parang together, we share love and happiness in our own colorful ways. Kahit isa or maliit man yan pinagsama-sama, mas makakatulong sa ibang tao. Nagsimula ang kanilang grupo sa pagtulong sa mga batang lansangan. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas nanaig ang kanilang pagnanais na maabot ang mga nangangailangan. Currently, we're focusing more on sa mga indigenous communities and meron tayong mga activities like livelihood, feeding, and pamimigay ng mga groceries para sa mga communities. And of course, we have several programs para sa mga bata, mga educational and interactive activities naman din. Yung livelihood naman, depending on the community, kasi syempre depende sa pangangailangan ng community yan. So we do assessment first. After doon, depende sa pangangailangan nila, meron tayong pin-provide na for farming, yung seminar about it, pagtatanim din mismo, pati yung execution ba. And then meron din tayong mga farming equipment na ipinamigay before. So we actually partnered with Department of Agriculture, and then meron din tayong mga industry expert, kumbaga meron tayong kinuhang technical agriculturist, parang ganon, to help us out doon sa pag-conduct ng activity. Nakapagpatayo na rin sila ng mga comfort rooms para sa ilang katutubo nating kababayan. Dito siya sa may Puray Rodriguez Rizal. So, ang dating is mag-outreach lang kami. And then, nakausap namin yung sa community, ganyan. And one of the major problem ng community is yung sa disposal ng human waste. Isa rin siya sa nagiging major problem kasi nagkakaroon ng sakit yung mga taga-community, mga katutubo. So, ayun yung isa sa naisip namin activity is to continue building mga public restroom. Pero at that time, ang nagawa namin is to provide yung mga equipment para sa comfort rooms nila. At sa tulong ng iba't ibang sponsors at donors, tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pagresponde. Yung projects naman natin is every quarter. First is yung anniversary outreach natin. Yung second is for the parang balik eskwela. Meron din tayong mid-year, usually for livelihood yon. Usually na binibigay natin is sa mga bata, mga feeding. And meron din tayong toys, ganyan. Meron din tayong school supplies. And sobrang daming foods from small businesses. Actually, yun din yung isa sa malaking part ng natin, mga outreach drive natin, yung mga sponsors and mga donations. So marami din kasi tayong mga partners na tumutulong for that. And then, maliban po doon, sa community naman, meron tayong groceries na pinamimigay every anniversary outreach natin. Pero hindi naging madali ang kanilang simula, lalo na ang pagkuha ng mga kumpanyang magtitiwala sa kanila. In terms man po sa sponsor side, sobrang grateful lang po namin sa mga small businesses din. Aside sa big brand, syempre. Sa small businesses kasi, ini-reach out lang namin sila through FB page and asking if they wanted to sponsor something po. So, yung iba, nagbibigay ng cash donations. Yung iba naman, yung sponsored items nila. Actually, yung produkto nila, binibigay nila for the kids. And habang tumatagal, nagtatry na rin po kami mag-reach out ng big brands. Kasi kung wala pang laman yung Facebook page namin, mahirap naman pagkatiwalaan ng Colors of Life. So, finances, para ma-sustain po namin, nagkakaroon kami ng mga marketing activities. Like, for example, mga raffle, mag-iisip kami ng item, then mag-invite kami ng friends and families na
parang nanalo ka na, nakatulong ka pa, parang ganun po. Tapos, or nagsasell din kami ng mga merch na lahat ng proceeds is mapupunta po sa beneficiaries. And aside po dun sa outreach activities namin, meron kaming marketing activities din po na ginawa. Actually, first time po namin siya ginawa this year, last May. Fun run activity po namin siya. So, hindi lang po raffle yung gagawin namin. Next, eyeing din po kami to have another fun run next year po, before kami mag-first anniversary, para ma-fund po yung mga upcoming outreach activities namin. Colors of Life kasi every after outreach namin, meron kaming documentation na pinapakita namin na lahat ng donations nila, monetary or in-kind donations man yan, napupunta talaga sa mga bata o sa beneficiaries po namin. Tapos, ang nangyari po, parang within a week after outreach namin, nagre-release din kami ng video kung saan sinesend namin agad sa kanila. And siguro nandun na rin yung message na hopefully you're still open to a possible collaboration or partnership sa next outreach namin. And dun sa documentation or pictures na binibigay namin, sobrang natutuwa sila kasi yung mukha ng mga bata sobrang happy rin naman. And minsan sila na rin yung nagre-reach out, "Hi May, kailan ba yung next outreach nyo? I would love to give my cookies," ganito ganyan sa mga kids. Para sa kanila, hindi matutumbasan ang mga ngiting isinusukli ng mga taong kanilang natutulungan. Kaya tuloy lamang sila sa kanilang ginagawa. Isa sa mga response nila, yung pag naririnig namin na ang dami niyang pinamigay. Kasi yung ibang outreach is more about giving lang giving lang, and after that, alis na. Pero yung sa amin naman, meron kaming mga activities pa, and then, ayun nga, sa sobra ng dami ng tumutulong din, marami rin tayong pinamimigay sa mga bata. And para maliban pa doon, ang maganda is that mas nadami nga involved, madami na engage, pati yung mga volunteers. And kami rin, as a core group mismo, natututo rin kami sa mga communities rin. It's actually tiring, but all worth it. Siguro depende na lang sa tao kasi kumbaga pag passion mo, kahit mahirap gagawin mo, 'di ba? Parang ganun po. So it brings us happiness doon sa grupo namin, and we're so grateful na nakikita rin yun ng ibang tao. Nung mga una po namin nahirapan kami kumuha ng volunteers kasi isipin nila ang hirap, pupunta ka ng bundok, ganyan. Pero after na lang makapag outreach po sa amin, sila na nagtatanong kailan yung susunod na outreach, yun ito, ganyan. So parang nakita lang din po namin na nakakapag-inspire kami ng ibang tao. Saka parang factor din yun parang to stay grounded, na parang how privileged we are dito sa Metro Manila, and yung ma-reach natin yung mga people na wala silang signal, wala sila ng mga ibang resources na meron tayo dito sa Patag. At ang kanilang ginagawa, nagpapaalala sa mga katutubo na sila ay parte ng lipunan at meron taong handang rumisponde sa kanilang komunidad. Para sa community, malaga siya in a way na pinapaalala namin sa kanila na nakikita sila, may tumitingin sa kanila. Kasi yung mga IP communities, minsan iniisip nila left behind sila, walang nakakapansin sa kanila, walang umaalala. I think that's the first one. And one thing din is actually may mga bata na nagsasabi na nag-inspire din sila sa mga activities. And syempre yung act mismo of kindness. Second is for the volunteers naman. It's more on about helping yung mga normal na andito sa Patag, ng mga youth, na idalhin sila doon sa community for them to get inspired din sa kung anong meron sa community. Siyempre, sa mga businesses and mga donors na tumutulong sa atin, kasi wala na silang time 'di ba? They have the capabilities to help pero wala silang time. So, parang we're acting as their extended arm sa pag-help dun sa mga communities. To everyone po na gustong mag-donate, sponsor sa upcoming events po ni Colors of Life, especially next year sa 6th anniversary po namin ng Fun Run event. We actually have our Facebook page, colorsoflife.ph. I-reach out nyo lang po doon, mag-message lang po kayo sa Facebook page namin or individual account po ni Ate CJ, Kuya Rick, Ate May, Kuya Del, and Ate Kay. May 2 members po tayo. Message lang po kayo sa page, and magre-reply naman po kami, and kung ano po yung mga inquiries, concerns, sasagutin po namin sa page namin ng Colors of Life. Tunay nga na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ang ipinakita sa atin ng grupong Colors of Life kung saan itinuloy nila ang pagtulong sa mga nangangailangan kahit tapos na sila sa kanilang pag-aaral. Madalas sa ating pagmamalasakit sa iba, simple man ang ating naitutulong pero nag-iiwan ito ng malaking pagbabago sa buhay ng ating kapwa. Yan ang tatak
Responde. Kami ang Colors of Life, Certified E-Responder. Kung kayo po'y may nais ay sumbong sa inyong mga lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong pong mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang pong pag-aksyon, paghahanap ng solusyon, lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at itong Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kahit sino, lagi palaban para sa tama't di mo. Pag-aalinlangan ng lapitan at binataga pagbantay nandito 24 oras nakabantay kami. Ano man ang mangyari, hindi titig